Sa katahimikan ng gabi, may isang nilalang na matagal nang kinatatakutan sa mga baryo at liblib na lugar, ang kuwago. Ang kanyang mga mata ay tila nakamasid sa bawat galaw ng tao, at ang kanyang huni ay bumabasag sa dilim na parang isang panawagan mula sa kabilang mundo. Sa maraming probinsya sa Pilipinas, hindi basta ibon ang tingin sa kanya kundi isang tagapagdala ng kamatayan, sumpa ng kasawiyang hindi matatakasan. Sinasabi ng matatanda na kapag humuni ang kuwago sa bubungan o sa tabi ng bahay, mayroong masamang mangyayari sa pamilyang naninirahan doon. Kung minsan sinasabing ang huni ng kuwago ay senyales ng pagkakasakit, at kung 3 beses itong humuni sa isang direksyon, may mamamatay sa pamilya. Ngunit mas nakakatakot pa, kung minsan raw ay hindi lang basta huni ang maririnig, kundi tila iyak ng isang bata o daing ng isang matanda. At yun niyang pinakamalupit na paalala na may espiritong dumadalaw. May isang kwento mula sa Nueva Vizcaya kung saan isang pamilya ang nakarinig ng paulit-ulit na huni ng kuwago sa puno ng santol na nakatayo sa tabi ng kanilang bahay. Noong una ay binaliwala nila ito, ngunit kinabukasan ay biglang bumagsak ang kalusugan ng kanilang pinakamatandang kamag-anak. Sa loob lamang ng 3 araw, ito'y pumanaw. Maraming kapitbahay ang nagsabi na bago pa man mangyari iyon, nakita nilang may kuwago na nakaupo sa punong iyon gabi-gabi, tila nakamasid at naghihintay. Sa Mindoro, isang binata naman ang nagbiro at ginaya ang huni ng kuwago sa tuwing ito'y dumadapo sa puno ng niyog malapit sa kanilang bakuran. Ngunit makalipas ang ilang araw, aksidente siyang nasagasaan habang pauwi. Ang kanyang mga kaibigan ay naniniwala na hindi iyon basta-basta aksidente, kundi parusa ng ibon na kanyang ininsulto. May mga matatanda ring nagkukwento na kung minsan, kapag ang kuwago ay dumapo sa isang puno sa tabi ng bahay, may kaluluwang naninirahan doon ang kukunin. Para bang siya ang tagapagbalita ng isang bagay na hindi na maiiwasan, isang senyales na may kaluluwang aalis sa mundong ito. Bukod pa rito, ang nakakatindig balahibong bahagi ay ang mga ulat na ang huni ng kuwago ay nagbabago depende sa babalang dala nito. May mga nakarinig ng mahabang, malamig na tunog na tila isang iyak at kinabukasan ay may lamay na ginaganap sa kanilang baryo. May iba naman na nagsabing parang pangalan nila mismo ang tinatawag ng ibon, isang nakakatakot na karanasan na madalas sinasabayan ng matinding kaba at panlalamig ng katawan. May isa pang alamat na nagsasabing, kapag sinagot mo ang huni ng kuwago, tatawagin ka nito upang sumama sa mga kaluluwa ng yumao. Hindi mo man maramdaman agad, ngunit susundan ka ng kamalasan hanggang sa marating ka ng kapahamakan. Kaya't karamihan sa mga nakakarinig ng ganitong huni ay nananahimik na lamang at nagdarasal, umaasang hindi sila ang sinusundan ng kamatayan. Hanggang ngayon, nananatiling misteryo kung ang huni ng kuwago ay simpleng ingay lamang ng kalikasan o isang tunay na paalala mula sa kadiliman. Sa pananaw ng mga siyentipiko, ito ay natural na tunog na ginagamit ng mga ibon para makipag-ugnayan, ngunit sa mga mata ng mga Pilipinong nakasaksi ng mga trahedyang kasunod ng huni, hindi ito maitatanggi bilang isang masamang palatandaan. Kaya't sa tuwing maririnig mo ang kanyang malamig na tinig sa kalaliman ng gabi, lalo na kung ito'y nagmumula sa puno malapit sa iyong tahanan, marahil ay hindi mo gugustuhing sumagot. Sapagkat baka ang kanyang tinig ay hindi lang basta huni ng ibon, kundi paanyaya ng isang kapalarang hindi na mababago, ang pagdating ng kamatayan sa iyong pintuan.